Pag nakalaya siya, baka bumalik yun dito. Nakakatakot. Diba? Pag nagising nga po ako, parang naririnig ko po na yung sigaw po baga Ayun niya. na nga. Ano ka na? May trauma na. Ito po, pinalagay lang po namin pansamantala at nagiba po talaga yan. Alin dyan? Ito po, samantala Pansamantala lang yan. May po, at minsan po ay may po dito pag pag mga 12 na po ganyan. Yun na, silip? Po. Ay. Yung po, kapatid ko po narinig po yung bigla pong nagsarado po baga. Parang may nagsilip po sa bintana. Ayun. So, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po, nagbabalik. At bigyan naman po natin na reaction itong mga napag-usapan ni Kalinga Prab and Kayla, guys. Siyempre, meron tayong good news dito and hindi pa rin naiiwasan na meron pa rin bad news na mga nangyayari sa buhay ni Kayla po, And yan, at meron ding naging bisita itong si Kayla po, ang magpinsan na Kalingap Angels para hikayatin din siya upang maging isang Kalingap Angel at grabe. Tuwan-tuwa naman po si Kayla, syempre, At iba naman po kasi pagka naging member ang isang beneficiary sa na maging Kalingap Angel, at dyan po lahat yung mga benefits na mga hinahangad, and I'm sure talagang deserving naman tong si Kayla, guys, dahil sa mga pinagdaanan po niya sa buhay niya ay maganda na makaranas din siya ng pagbabago. At yun na nga, at talagang nakasubaybay din pala itong si Kayla sa mga kwento ng buhay ni na Carla at sa mga ibang Kalingap Angels, at nai-inspire siya at natutuwa siya sa mga pangyayari o kaya sa pagbabago ng buhay ng mga Kalingap Angels. And yun, guys, at unahin na po natin siguro yung bad news, na talagang may posibilidad pa rin palang makalaya yung tatay niya ng mas maigsing panahon kaysa sa nararapat po, Pero nakadepende na po sa kanila yon kung anong magiging desisyon nila sa susunod na hearing, at yan ay malalaman natin mamaya, mababanggit yan ni Kayla. And ang isa pang bad news, guys, ay may namboboso pala sa kanila sa gabi. Pagka inabot na daw ng midnight, may nararamdaman silang sumisilip sa bintana. So, may mga ginawang action naman dito si Kayla, guys, at mapapanood din natin yan. So, yun, guys, at samahan po ninyo ako, wag po kayong bibitaw hanggang dulo. Maiksi lang po ito. Patuloy lang po nating suportahan ang Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, and syempre si Ma'am Jackie. So, tara na! Cause I don't give a fuck what you say. Ba nakulong yung papa mo? Last year? Ngayon, last year, nakulong siya bago unang Pasko nyo to, no? Na after nung nangyari sa inyo, unang Pasko ito. Opo. Ayan. So, kumusta naman? Ano yung realization mo about sa last year? Ano yung pinagpapasalamat mo? Napasalamat po ako. Sige lang, okay lang. Grabe. Bakit? Ba't ka naiyak? Napasalamat po ako kasi nakulong na. Nagkaroon na po na. So yun, guys, grabe, talagang karumal-dumal din talaga ginawa ng tatay nila, mismong kadugo po yung kanyang pinagsamantalahan po, and yan, at nagpapasalamat na si Carla si Carla sorry, si Kayla po magkatunog kasi. Nagpapasalamat si Kayla dahil nabigyan ng hustisya yung ginawa sa kanila ng kanyang ama, tuloy po natin, guys. Katarungan yung ginawa po sa akin. Nagkaroon ng katarungan. Okay. And sana nga, mabigyan ng tamang judgment or tamang parusa doon sa
gumawa sa'yo. Grabe. Yun nga, sabi ko nga, kung ako tatanungin, dapat, ano yun, habang buhay na yun, nakakulong. Tama. Pero yung sabi mo, di ba, pwedeng makalaya. And sa akin din guys, sa pagkakaalam ko kasi, mga ganyang kaso ay hindi rin pwedeng, ano yan hindi rin pwedeng mag-bail yung isang, isang nambiktima pagka mga ganitong kaso. At nung panahon, kung tama ba ako, nung panahon ni Estrada, ni President Joseph Estrada, ay talagang may sinampulan siya na rapist para bitayin or idaan sa lethal injection po, ano. And sana nga, para sa akin lang to, sana maibalik yung garong klaseng parusa para hindi natularan yung mga, yung mga gumagawa ng ganito. At ang pinakamatindi kasi dito, guys, kadugo pa niya mismo. Grabe, malupit yun. Kumbaga, talagang sobra na siguro yung tama sa kanyang utak. At hindi lang isang anak, guys. Alamin niyo po, alamin po natin. Paruurin niyo po yung mga naunang kwento sa buhay ni Kayla sa channel ni Kalinga Prab para po makahabol tayo, dahil yun po yung pinakamaganda dapat panoorin natin sa channel ni Kalinga Prab. And bago natin panoorin itong mga reaction na ganito, guys. So, yun. Hindi nga po namin alam kung ma-hearing po kami ng last at parag-hearing po kami. 14 years po siyang makukulong. Pero pag hindi po kami baka habang buhay po. Yun ang hindi ko masyadong mag-get sa sinabi ni Kayla, Pag nag-hearing sila, maaring makulong ng 14 years. Pero pag hindi ano nga ibig sabihin niya na hindi ay maaring makulong ng habang buhay. Siguro, kung yung sinasabi niya siguro na 14 years, siguro yun yung maximum na pagkakakulong niya kung patatawarin nila. Tama ba ako, guys? Sarili ko interpretation lang yan kasi hindi kumpleto ni Kayla yung kanyang kwento, And kung sakali naman na hindi nila patatawarin, ay aabot ng habang buhay na pagkakakulong ang kanyang ama. Siyempre, para sa akin din bilang isang lalaki, kasi dapat talaga mag-suffer yung kanyang ama dahil hindi normal yung kanyang ginawa, Mabuti nga minsan ang pagnanakaw. Hindi ko pinagtatanggol yung mga nagnanakaw, guys. Pero may mga dahilan sila at napagbibigyan yung iba, Pero yung ganitong kaso, talagang wala nang ibang idadahilan para gawin mo ito. Grabe. Ano po? Yun naman pala Kayong pag-isipan niyang mabuti. Kasi grabe kasi yung kasalanan niya sa totoo lang. Hindi biro yun. Tama. Sa iba. I agree. Yes. Dito po siya parang ayaw niya po kami balabasin po ba. Kahit dyan lang po papagalitan po kahit pa naglabas kami. Papa mo? Bakit? Kasi yun yung talagang gagawin ng kanyang ama kasi nga guilty siya at kaya niya halos ikulong na rin sa loob ng bahay yung mga anak niya dahil ayaw ng ama nila, guys, na makikipagkwentuhan yung mga anak niya kung kanino niya ginawa yung karumal-dumal na yun. Ayaw niya makikipagkwentuhan sa iba at baka biglang magsumbong po sila, At ganoon din po yung talagang nangyari. Kaya nakulong yung kanilang ama. Natatakot siguro, na baka magsumbong. Yan. Grabe. Traumatizing talaga yung ganun bro. Kaka-trauma talaga yun. Kaya mas mabuti pa talaga na yun. Nandun na lang siya kung nasan siya ngayon. Kaysa pag nakalaya siya, baka bumalik yun dito. Tama. Nakatakot. Diba? Pag nagising nga po ako, parang naririnig ko po na yung sigaw po baga Yun niya. na nga. Ano ka na? Grabe. May trauma na. So yun, talagang dapat talaga maparusahan na matindi, Dahil hindi lang puri ng kanyang mga anak ang sinira, kundi psychologically, nagkaroon din ito ng epekto, yung ginawa niya. So, dapat talaga maparusahan yan, guys, ng habang buhay na pagkakulong. O kung may balik pa yung dating kaparusahan nung panahon ni Estrada nga po, ay napakaganda na para siyempre, kukulong pa yan ng habang buhay. Gagastusan pa yan ng gobyerno. Pakakainin ng mga taxpayers.
libre. So, dapat. Sorry guys. At na-voice out ko lang yung aking nararamdaman din para sa mga ganong klaseng tao. Ayos na sa nangyari. Hello, Kayla. Ay, ito, Kayla. Anong ginagawa mo dito? At bakit may mga, tabla? Opo. Pinaputol ko na po at may papayos pa ako sa kusina namin. Yung po na, Ang galing. Pinaputol mo. Okay, ayos ah. saka po Ang galing din no, ni Kayla guys. Hindi pa naman ganun karami yung kanyang mga sponsors na nagbibigay sa kanya. At syempre, si Kalingap Rab nagbibigay din. At bukod sa mga pinanggagastos nila pang araw-araw, may naitatabi pa rin siya para maipagawa ito mga ganito. Kumbaga, syempre binabayaran din yan guys, no? Yung kahit sarili mo yung puno yan and sana wala nakakarinig na galing ng DENR dahil bawal nga rin po yung basta-basta na lang magputol ng puno, ano? Pero yung ginawa ni Kayla na pinagawa niyang tabla, yung puno. Maaring siguro ito guys, no? Baka natumba yung puno na yon dahil sa dumaan na bagyo. So yan, medyo na-realize ko lang din. So yan. And yun, ang kanyang pinagkagastusan para ipaayos naman po yung mga talagang kailangan na i-repair na parte ng bahay po nila. Napakagaling ni Kayla. din po, yung nagtutumba-tumba na din po at bulok po yung nasa Sa bagay, delikado kasi yan pag natumbahan yung bahay nyo, no? Opo. Okay. Ayun, no? Yan. Edi yun, binawasan mo yung binibigay ko sa'yo. Opo, yun po ang pinambayad ko po. Ito naman, Yun. sa kusina nyo. Opo. Tara daw, saan? Dito? So, wala. Grabe, Ang ganda ng mga tabla na nakuha dun sa puno na yun. Buhangin ngayon. Bahan na naman. Opo. So, anong ginagawa nyo dito? Nag-aayos nga po kayo dito po sa kusina. Okay. Pati itong mga, grabe, no? Nagpaputol ka na ng Ito po, Puno. pinalagay lang po namin pansamantala at nagiba po talaga yan. Alin dyan? Ito po, samantala Pansamantala po. lang yan. May Nice. at minsan po ay may po dito pag pag mga 12 na po ganyan. Yun nasa silip. Po. Grabe. So, sa bagay guys, no? Kung sarili nga niyang ama, nagawang pagsamantalahan yung kanyang mga anak. How much more kapag ibang tao. Maaring napaka-vulnerable po nila guys kasi nakikita naman natin yung kanilang kapaligiran, no? Na parang malayo din sa ibang mga kapitbahay. So, talagang kailangan nila ng mas safe at parang halos puro babae yata sila guys. Kaya delikado talaga rin sila. Kaya tama lang na guys. Tama lang talaga na ipinapaayos ni Kayla. Dahil hindi naman kaagad-agad ay kahit may plano siya kahit may planong pabahayan sila ni Kalingap Rab, hindi pa rin naman yun ganun kabilis kasi marami pong nauna na naka-line up. So, pero darating din yan. Darating yan. Kaya tama lang din yung ginagawa ni Kayla na pinapaayos muna niya yung mga kailangang i-repair sa bahay nila guys. Kapatid ko po narinig po yung bigla pong nagsarado po baga. Parang may nagsilip po sa bintana. Delikado. Kaya nakakatakot po talaga. Sa panahon ngayon, meron na magtiwala, di ba? Tama. Gaya nga sa'yo nga mismo, sa experience mo, di ba? Sariling kadugo na po yun. Pero, Yun. Napakaya yung Kaya yun, dapat may safety din talaga kayo, lalo na't puro babae kayo. Di ba? So, dapat may safety sila. Tara, pasok tayo dun sa iyo. Tama. May papakilala ako sa iyo mamaya. Ay, Kuya Ram, may regalo po pala ako sa'yo. Ay, grabe. Talaga. Ayun guys, no, ito pala yung kapansin-pansin sa mga batch 2 na Kalingap Angels. Kumbaga, parang nauuso sa kanila yung isang, para sa akin, napakagandang gesture para kay Kalingap Rab. Ang unang nakitaan ko dyan ay si Juvie na after New Year, nung mai-vlog siya ni Kalingap Rab, ay merong pasalubong o kaya regalo. Guys, no? At ito namang sino pa ba yung iba guys na nagbigay ng
regalo kay Kalingap Prab. Yung kapartner ni Edward. Yun po, guys. Sorry, nakalimutan ko po yung pangalan. And pangatlo pa nga, itong si Kyla sa aking mga na-reactionan na may regalo kay Kalingap Prab. Yan, guys. Napakaganda niyan kasi siguro yung iba, kaya hindi nagbibigay ng regalo kay Kalingap Prab. Gawa ng siguro sa isip-isip nila, nahirapan silang mag-isip ng kung anong klaseng regalo yung pwede nilang maibigay kay Kalingap Prab, no? Dahil alam naman natin yun na pagdating sa mga material na bagay ay talagang kayang-kayang bilhin lahat yan ni Kalingap Prab. Pero ika nga, yung maalala mo siya ay talagang napakalaking appreciation yung ma-appreciate talaga yan ni Kalingap Prab kasi yun nga, minsan nabanggit din niya ito sa ibang vlog niya po na it's the thought that counts. Yung naalala mo siya ay napakalaking bagay po yun. Yung talagang nag-effort ka, syempre nag-isip ka rin kung anong pwede mo ibigay pero wala pong tinatanggihan si Kalingap Prab kasi ma-appreciate niya yan kahit ano pa man, kahit gaano pa yan kamura. Ang importante, naalala mo siya. Yun. Kahit naman siguro sa akin, ay ganun din ang aking mararamdaman, guys. Na talaga ma-appreciate ko. Kahit anong bagay pa yung makarating sa akin or maibigay sa akin. So, tuloy po natin. Saan? Ito po. Sino kasama mo dito pala? Si tita po. Ito po. Asan yung mga kapatid mo? Ay, wow. Ayun, no? Thank you. Thank you po. Grabe, nairegalo ka sa akin, ha? Uy! Naalala ko na, guys, kung sino yung kapartner ni Edward, si Marian pala. May regalo din siya, galing siya ng Bulacan. So, yun. Sombrero! Wow! Sombrero, guys! Wow! So, bagay sa sa jacket ko. Nice. Tama-tama, oh. Alam nyo, birthday ngayon ni Ate Edna. No? Batiin natin So yun, guys, batiin pa natin si Ate Edna. Happy birthday! Shout out po. Ma'am Edna, Ate Edna Vlogs, shout out and happy birthday. Ate Edna Vlogs, happy birthday. Ate Edna. Ganda. Bagay sa suot ko. Thank you, Thank you. Talagang nag-effort ka pa na magbigay ng Yan. No? So, kailan nga uwi si mama mo? Ngayon pong January. Ngayon January, sure na ba talaga yan? Opo. Ano lang po kayo, manegosyo na lang po dito. Manegosyo yung plano niya. Yun, ganda. Yung pong yung kinabi ko po dyan na perang binigay niya po nabibili na lang po namin ng baboy. Ay, oo. Di ba yun nga yung sabi. Saka marunong naman kayo magluto, di ba? Ng mga kung ano-anong kakanin. Sa tingin ko, makakasurvive naman kayo. Ay guys, napakaganda nung bagong plano na yun na Kyla po na talagang kailangan pauwi na yung nanay niya dyan at dyan na magstay kasi hirap din po si Kyla sa kanyang sitwasyon dyan. Lalo kung mag-aaral siya sa malayo. Kailangan uwian siya kasi may mga kailangan asikasuhin na ibang kapatid po. No? Talagang malaking abala yun sa kanyang pag-aaral. So yun, napakaganda at uwi na yung kanyang nanay. At magnegosyo na lang. Kung naman negosyo may isip mo. Ikaw, hindi ka rin naman magnegosyo. So, edi mag-resign na siya doon sa trabaho niya. Ang totoo niya, may kasama ako dito. Isa siyang Kalingap Angel, batch 1. No? Siguro kilala mo na rin siya. Opo. Tadan! Si Carla Pels. Ayun si Carla. Nice. Si Carla, si Kyla. Katulog ang pangalan niyo. Kyla, Carla. Nagra-rhyme yung mga pangalan, guys. Beso-beso. Yun. Yung beso-beso pa. Hello, ako si Carla. Kalingap Angels, batch 1. Batch 1. Nice. Ikaw. Magaling din guys, dahil naisama rin si Carla dyan. And alam ko, kasama rin si Rose Ann magpinsan na yan. And sa aking pagkakaalam,
ay magkakalapit lang sila ng lugar and yung mga pinapasukan nilang school, parang iisa lang din yata. Nakikilala nila yung bawat isa, although hindi sila kumbaga naging close. Basta nakakilala lang, syempre. Isang school lang naman at hindi naman siguro kalakihan yung mga school na pinapasukan nila, no? And isa pa, parang kabatch din yata siya ni Carla. Hindi lang ka-section. So, yun. Si Kayla Cortez sa Buhangin. Yes. Yan yung mga kapangyarihan nila eh. Siya buhangin na kapangyarihan. Ikaw, ang kapangyarihan na puto. Paano yun? Since may isang Kalingap Angel yung natanggal sa... Ayan na. Sa ano. Grabe. No? Yun nga po si guys, no? Si Maribel. Dahil nga po, nabuntis. So, kailangan dumaan siya sa konsekwensya. Tama lang din. Para hindi po pamarisan, kailangan talaga sundin yung rules. Kundi sinunod yung rules at pinagbigyan lang basta-basta, parang mawawalan naman po ng saysay. Bakit nagkaroon pa ng rules, di ba guys? Tama lang. So, invite mo siya, Carla. Baka gusto niya sumama sa Kalingap Angels. Ayun, no? Tanong mo siya kung gusto niya sumama. Magulat si Carla dun, ah. Gusto mo daw magsama sa Kalingap Angels. Gusto mo maging Kalingap Angels. Opo. Gusto mo? Ay, siyempre, kailangan mo pa ba magdalawang isip? Alam mo naman kung ano yung mga magiging sitwasyon mo pag naging Kalingap Angels ka. Yes na agad. Okay yan, Kayla. Kaya ka, kuya ba? Kaya ka. Nako. Kuya Bob talaga. So, i-invite natin si Kayla bilang maging Kalingap Angels batch 2. Yun, nice. At may isa pa kaming kasamang Kalingap Angels, siya yung pinaka-talented. Uy, grabe. Pet, pag narinig mo siyang sumayaw, pag nakikita mo siyang sumayaw, Grabe yung introduction ni Kalingap Rab. At bakit natatawa si Carla, pati si Kayla? mapapamangha ka sa kanya. Dito si Rose Ann, oh. Yun! Okay, si Rose Ann pala. Number 1 Nice. Rose. Sa second channel. Oo nga pala guys, no? Ang Sid Rose pala ay napunta na sa second channel po ni Kalingap Rab, yung Rab Matubang. At ang director naman po doon ngayon ay yung pinaka-best friend ni Kalingap Rab. Walang iba kundi si Ian Ramirez. So, i-subscribe din po natin yung second channel guys ni Kalingap Rab sa mga hindi pa nakakaalam dyan. So yun, andun po yung mga ibang dati nang tinutulungan. Doon po nililipat ni Kalingap Rab. So yan. Grabe ang Kalingap Angels. Ba't kumakaroon ng mga Kalingap Angels? Siyempre, alagang Kalingap. Yes. Ako pala si Rose Ann. Kalingap Angel Batch 1. Tapos, Ano ka? Walis ting-ting girl? Walis Bendor. Walis Vendor. Yun. Ilang taon ka na pala kayo? 18. Yun, 18. Nakikinig ka din, di ba? Nakikita. Ayan na guys, no? At ito na nga, dito natin maririnig mismo kina Carla at kay Rose Ann. Talagang dyan lang din. Halos magkakakilala lang din sila. Nakikita kita sa Mabini. Nagkasabay tayo mag-exam kayo sa plantado, di ba? Oo. Yung Yan. last na, yung final. Ikaw yun, di ba? Tapos, taras din naman tayong nag-klase din sa Pambuan. Kaya, medyo, kilala na din namin siya. So yun guys, no, ang pinag-uusapan nila dito ay nung high school po sila, no? Ngayon college na po kasi sila kaya medyo iba na. Nasa diet na yung nila, school. Ganon din po si Kayla guys. Sa diet din at sa tulong naman po yan ni kung sino yung naka-discover sa kanya or naka-scout sa kanya na si Kalingap Alvin. So yun din yung unang tumulong bago niya ipinasa kay Kalingap Rab. Sa Pambuan. Nakikita namin siya sa senior high.
Klase kayo. Kabatch ko. Dahil lang kami magsa-section. Ayan, magkabatch sila ni Carla, guys. Sa daig ka nag-aaral, tapos yung mga kapatid mo dito. Sinong nag-aalaga sa kanila? Nauwian ako bago ako naalis. Naluto man akong almusalan nila, tapos pambaon. Hindi, grabe. Grabe. Sobrang Diba guys, malayo din yung malayo din yung diet kung dito ka magkakaling kina Kyla. So, napakahirap po ng sitwasyon talaga ni Kyla, So, tama lang din yung desisyon nila since nandiyan na rin naman siya sa Kalingap at meron na siyang nare-receive na mga tulong galing sa Kalingap at darating ang panahon, kakaroon din siya ng mga sponsors. Tama lang yung ginawa niya ng desisyon at napag-usapan nila ng kanyang ina na umuwi na lang yung nanay niya para magnego-negosyo at para may makasama na rin yung mga ibang kapatid niya po, at hindi na niya kailangan na mag-uwian araw-araw. Ang hirap po nun, guys. Napakahirap. Hindi ka makakapag-concentrate sa pag-aaral nun. Yung oras pa lang na ilalaan mo sa biyahe, papunta at pa-uwi. Ubus na yan. sobrang pagod kasi, naasikaso ka dito, tapos sa college, hindi naman yung schedule, di ba? Tama. Hindi ayos. May panggabi, tapos may pang umaga. Paano may nahandle? Hirap talaga college na. Hindi naman kadalasan, hindi na. So, first year, pwede pa. Pero pagka nag-second sem ka na, or second year na, ay talaga mag-iiba-iba na yung schedule. May mga vacant period. Kapag hindi na dire-diretso. So, mahirap na talaga kung hindi pa rin uuwi yung nanay ni Kyla. Buti na lang at nakapag-isip sila ng tama. Lalo na ngayon, magsa-second sem na. Maayos na naman yung schedule natin. Kaya, nakakaano din pag nauwi, diretso kalaba, diretso luto. Di wala ka ng pahinga ngayon. Buti na lang din kailan tagpuan ka nila, Kuya Rab, ng Kalingap. Yes. Siguradong matutulungan ka din nila. Kaya, ito yung napakalaking bagay dyan sa lugar na yan, sa Cam Norte, kasama na yung Cam Sur at iba pang mga lugar na pinupuntahan din na Kalingap at din na Kuya Bal. Napakaswerte nila, guys, at meron silang ganyan, merong team Kalingap na umiikot para hanapin yung mga talagang deserving na matulungan. So, sa amin na taga-malayo dyan, mapapasana all ka na lang kasi sa mga lugar natin, kahit dito sa Quezon City, guys, marami rin tayong mga kilala na deserving din. And yan din yung isang plano ko. Pagdating ng araw na may kakayahan na rin ako para tumulong, pagka naging maayos-ayos na po yung revenue natin sa YouTube, ay baka kahit paano, kahit pa isa-isa, ay makakatulong din dito sa lugar. Yan. Tsaka for sure mababago din ang buhay mo. Tama. Ganda ng ngiti ni Kyla. Siyempre, excited si Jan. nakakaano nga napapanood ko mga vlog niya. Ayun, Nakakaano. Nakapanood ko nga yung mga video niya na inspired ako at na babago yung mga buhay niya. Di tulad nung dati. Nagtitindang puto, walis. tama. Nakakatuwa. Buti na lang may Kalingap dito sa lugar natin. Yes, yun yung sinasabi ko. Hindi naghahangat na matulungan nila Kuya Rab, tapos isa tayo yung natulungan. Kaya wag natin sayang yung opportunity na binibigay nila. Correct Sino pa ang talaga. nag-scout sa'yo? Si Kuya Alvin. Yun, si Alvin Caceres. Tapos biglang nabigla ko pati ako. Sa inyo, sino naka-scout sa inyo? Sa akin, si Kuya Ed. Yun. Ako si Kuya Rab. Nakita Mismo, niya ako dun sa Kalingap showhouse Rab. din sa amin. Nagtitinda ng puto. Merienda mo na pa, may nanda ako. Kaso lang yun. At nilalagnat pa ako. Ay, kaya pala. Ayun, grabe. Ang mata mo eh. Tulungan ka na namin. Ayun. So yun guys, grabe din yung kwento talaga ng buhay ni Kyla. And ito nga kaya pala kapansin-pansin na talagang matamlay siya since nung dumating si Kalingap Rab, yun pala may lagnat siya. And hindi lang yan, guys, panoorin nyo sa channel ni Kalingap Rab, meron pa siyang ibang sakit na lumitaw habang binablog po siya. Parang sumakit po yata ng gusto yung kanyang sikmura po.
So yun guys, gusto ko kayong pasalamatan muli sa pagsama sa akin sa reaction video na ito. And magkita-kita po tayo ulit guys sa aking susunod na upload. So God bless at bye-bye po muna pansamantala. Bye.